Matagal ng pangarap ni Narina na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang ina. Handa siyang gawin ang lahat para kumita lang at hindi na kailanganin pa ng kanyang ina na magtrabaho. Yun nga lang, kahit na anong klase ng pagpupursige pa ang gawin niya, ay hindi niya maabot ang antas ng pamumuhay na kanyang nais para sa ina. Hanggang sa malaman niyang ang kapitbahay pala nilang si Aling Mildred ay umasa sa swerteng dala ng sigbin. Takot man ay nagawa niyang nakawin ang halimaw na pagmamay-ari ng kapitbahay. Ngunit hanggang saan ang kaya ni Narina? Kaya niya bang magbulag-bulaga na lang kahit nakitang-kita niya ang naidudulot sa lahat ng kanyang kasakiman? Siguro, Nay, dapat tinanggap ko na lang yung alok na trabaho ni Ate Jenny eh. Malaki naman daw ang sahod sa bar na pinagtatrabahuhan niya kahit pagiging serbidora lang ang trabaho. Tapos meron pa mga customers na malaki ring magbigay ng tip. Naku, tumigil ka ng bata ka. Anong gusto mo, tumulad ka sa mga yon na kung sino-sino ng mga lalaki ang gumagalaw at naikakama nila? Eh hindi ko rin naman sila masisisi, Nay. Hindi hamak na mas mabilis kumita sa ganong klase ng trabaho. Ang laki pa. Ibababa mo ang dignidad mo bilang babae para sa kakarampot lang na pera, anak. Marami pa namang trabaho dyan na pwede mong pasukin. Hindi na kailangan pa magtrabaho sa mga club-club na yan. Naiinis na kasi ako, Nay. Ayaw na ayaw ko nahihirapan ka pa sa trabaho mo at gusto ko sana magpahinga ka na lang. Ang kaso, hindi naman po pwede sa ngayon dahil hindi ko pa kaya kung titigil ka sa trabaho at ako na lang ang kikita para sa atin. Ayos pa naman ako, anak. Kayang-kaya ko pa magtrabaho at hindi ko pa kailangan magpahinga. Masaya ako sa trabaho ko. Magkasama pa tayo nagtitinda sa palengke. Hayaan mo, Nay. Magsisikap talaga ako sa buhay. Magtatrabaho ako at hindi ako titigil hanggat hindi kita nabibigyan ng magandang buhay. Maganda naman ang buhay natin kahit na tayong dalawa lang naman ah. Hindi na natin kailangan yumaman pa dahil kontento na ako sa kung ano ang meron tayo ngayon. Ako ang hindi kontento, Nay. Si Narina, 27 taong gulang at tubong kapis. Simula pagkabatay hindi na nakilala ang kanyang ama. Lumaki siya na tanging ang ina na lamang ang kasama sa buhay. Mahirap lamang ang kanilang buhay kaya kinakailangan niyang huminto sa pag-aaral para makatulong sa ina sa pagbebenta nito ng mga gulay at prutas sa palengke. Gusto na ni Narina na yumaman at magkaroon ng magandang buhay. Pagod na siya sa paulit-ulit na pang-aalipusta ng mga kamag-anak niya sa kanilang mag-ina at panghahamak dahil sa pananatili nilang mahirap na mag-ina. Kung meron nga lang na mas madaling paraan para kumita siya ng malaki at mabigyan agad-agad ng magandang buhay ang kanyang ina, ay yun ang gagawin niya. Nay, isipin mo, kung makakapagtrabaho ko doon, baka makabili tayo ng mas magandang bahay. Hindi yung ganito. Parang kulungan. Anak, hindi lahat ng bagay ay tungkol sa material. Ang mahalaga ay magkasama tayong dalawa at nagtutulungan. Pero Nay, paano kung may dumating na pagkakataon? Hindi ba sayang yun? Ang dami ko ng pangarap para sa ating dalawa at pagod na rin akong maging mahirap. Narina, may ibang paraan para makamit ang mga pangarap mo. Hindi mo kailangan isakripisyo ang iyong dignidad para doon. Pero Nay, si Ate Jenny nga, sabi niya masaya siya sa trabaho niya. Sabi niya, madali lang kumita ron. Pero anong presyo ang kailangan mong bayaran? Isang araw, baka pagsisihan mo yan. Hindi ko naman sinasabi na magiging ganun ako. Gusto ko lang sanang makatulong. Alam ko, anak, pero isipin mo din ang mga posibleng mangyari kapag pumasok ka ron. Ano bang mangyayari? Baka may makilala pa nga ako ibang tao. Baka may dumating pang ibang oportunidad. At ano naman ang mangyayari kung hindi maganda ang iyong makakasalamuha? Ang buhay ay hindi laging masaya sa labas. Bakit ganito? Bakit kailangan pa nating maghirap? Kung makakakuha lang sana ako ng pagkakataon. Anak, nakikita ko ang hirap ng iyong puso. Pero may ibang paraan para makamit ang mga pangarap mo. Gusto ko lang sana makapag-aral ulit, Nay. Gusto ko maabot yung mga pangarap natin. Alam ko, anak, pero may mga bagay tayong dapat isaalang-alang. Paano kung hindi tayo umunlad, Nay? Paano kung laging ganito na lang tayo? Anak,
Hindi lahat ay nakukuha sa pera. May halaga rin ang pagmamahal at pagkakaintindihan natin. Kung hindi tayo umunlad, ano naman ngayon? Ikaw lang ang tanging yaman na kayang-kaya kong ipagmalaki. Gagawin ko ang para sa'yo, Nay. Kahit anong mangyari, magsisikap ako para sa ating dalawa. Sige lang, anak. Pero sana isipin mo rin kung ano talaga ang gusto mo. Huwag ka magmadali. Sa kabila ng kanilang pag-uusap, ramdam ni Narina ang init ng kanyang damdamin. Pinaghalong takot at pag-asa. Maaaring isang malaking imposible ang pangarap niyang yumaman. Ngunit handa na siyang gawin ang lahat para matupad yun sa kahit na anong paraan. Isang araw, abala at maingay sa palengke. Ang mga tindera ay nagtitinda ng prutas at gulay. Sa gilid ng isang tindahan, nakaupo si Narina habang inaayos ang mga saging. Si Mariana naman ay nakatayo sa harap, tinatawaran ng isang mamimili ang mga gulay. Sa di kalayuan, naririnig ang masiglang usapan ng ibang tindera. Pwede bang bawasan pa ito, Aling Mariana? 5 piso na lang bawat tali. Naku, hindi na po kaya. Pasensya na ho. Nasa puhunan na po ako niyan. Maganda po itong kangkong, sariwa pa. Sige na nga, eto na lang. Salamat ha. Salamat din po. Balik kayo ha. Habang abala si Mariana sa pagbibilang ng sukli, napapatingin naman si Narina sa grupo ng mga tindera sa di kalayuan. Naririnig niya ang usapan nila at nagiging interesado siya sa pinag-uusapan ng mga ito. Aba, ang Mildred na yun parang tumama sa loto. Grabe, ang laki ng bahay nila ngayon sa may kanto. Totoo? Dating ang halos nagkakandara pa sa utang yun dito sa palengke at renta na din sa pwesto niya. Paano kaya nangyari yun? Baka naman may kinalaman sa Sigbin. Sigbin? Ano naman kababalaghan yan, Mang Kanor? Kasi ang sabi-sabi, yung bigla ang yaman ni Mildred halatang hindi normal. Baka may alaga siya Sigbin. Hindi ba? Sa kwento, pag may Sigbin ka, dadaloy daw ang pera sa'yo, pero kapalit ang mala sa iba. Si Narina naman ay nakikinig ng mabuti. Napatigil na rin sa pag-aayos ng saging. Tumingin siya kay Mariana na kanyang ina na abala naman sa pagtitinda. Naku, baka naman chismis lang yan. Pero teka, hindi ba't may mga namatay na aso sa lugar nila Mildred nitong mga nakaraang linggo? Oo nga, narinig ko rin yan. Baka sakripisyo sa Sigbin. Hala, Diyos ko, ilayo mo kami dyan! Hindi na nakatiis si Narina at nilingon na niya ang grupo. Nag-aalangan man, nagsalita siya. Totoo po ba yan? May alagang Sigbin si Aling Mildred? Aba Narina, nakikinig ka pala. Ewan ko ha, pero parang napaka-imposible naman kasi ng biglaang pagyaman niya. Wala namang imposible kung masipag, pero kung totoo ang sinasabi nila tungkol sa Sigbin, nako, ibang usapan na yon. Ano na naman yung pinag-uusapan nyo? Chismis na naman. Aba, Aling Mariana, hindi to chismis. Totoong may bago ng sasakyan si Mildred. At ang bahay nila, 3 palapag na. Kaya nagtataka kayo. Baka naman sinuwerte lang. Kung swerte nga lang, bakit parang ang daming masamang nangyayari sa paligid nila? Hindi ba't nabanggit ko kanina ang mga namatay na aso? Tahimik na nakikinig si Narina. Ramdam niya ang bigat ng usapan. May kung anong takot ang gumapang sa dibdib niya. Hala kayo, masyado kayo nagpapapaniwala sa ganyan. Tigilan niyo na nga yung ganyang kwento, baka marinig pa kayo ng iba. Bakit? Nakakatakot ba? Hindi ako natatakot. Ayoko lang ng gulo. Tumigil ang usapan. Bumalik si Mariana sa pwesto, pero si Narina ay nananatiling tahimik. Nag-iisip. Ilang sandali pa, biglang sumulpot si Aling Mildred sa palengke, naka-high heels at may suot na magarbong alahas. Napatingin lahat sa kanya. Hala, ayan na siya, ang reyna ng palengke. Grabe talaga, tingnan mo yung mga suot niya. Tahimik lang ang ina ni Narina, pero si Narina ay hindi na mapakali.
Pinagmasdan niya si Mildred na tila napansin ang mga matang nakatingin sa kanya. Napangiti si Mildred pero sa likod ng kanyang ngiti, may kung anong kakaibang kilabot si Narina na naramdaman. Magandang umaga mga kapitbahay! Sari-sari pa rin ba ang tinda ninyo? Oo naman Mildred, sa'yo na lang ang talagang umangat. Ay nako, sipag at tiyaga lang yan. Hindi kasi ako natutulog ng maaga, kaya tuloy-tuloy lang ang kita. Hindi nagsalita si Mariana, pero napansin ni Narina ang pagkunot ng noo ng ina. Nang makaalis si Mildred matapos mamili ng kung ano-anong prutas, gulay, isda at karne, muling bumalik ang mga bulungan. Kita mo yon? Parang may ibang aura si Mildred. Aura? Parang demonyo? Wag namang ganyan, baka marinig tayo. Tama na nga yan, magtrabaho na lang tayo. Habang nagbabalik sa pwesto si Mariana, nagulat naman siya nang makita si Narina na tila natulala na. Hindi malaman ni Narina kung maniniwala ba siya o hindi sa sinasabi ng mga kasamahan nila. Ngunit hindi niya itatago ang kanyang kuryosidad. Kuryosidad kung paano nga yumaman si Aling Mildred. May kinalaman nga kaya yon sa sigbin. Totoo bang may sigbin pa? Anak, okay ka lang ba? Nay, parang may kakaiba kay Aling Mildred. Huwag kang magpadala sa mga kwento, Narina. Minsan, ang mga bagay na hindi natin maintindihan, binibigyan natin ng ibang kahulugan at mas lalo lang nitong pinapagulo ang lahat. Hindi totoong may mga sigbin pa sa panahong ito, kaya huwag mo na lang silang pansinin, ha? Tumango ang dalaga. Ngunit sa kaloob-looban ni Narina, ramdam niya ang kakaibang kilabot. Habang abala ang lahat, siya naman ay abala sa kung anong misteryo ang bumabalot sa biglaang pagyaman ni Aling Mildred. Kinagabihan, sa labas ng bahay ni Narina at Mariana. Gabi, tahimik ang paligid maliban sa tunog ng mga kuliglig. Nagsisiga ang ina ni Narina sa may bakuran habang si Narina ay nasa tabi ng ina, abala sa pagtulong ngunit halatang may iniisip. Oh, dahan-dahan lang, baka masunog ka dyan. Hindi porket maliit ang siga, hindi na nakakapaso ang apoy. Nay, may itatanong po sana ako. Aba, seryoso ka yata anak. Ano bang gusto mong malaman? Tungkol po sa sigbin. Tumigil sa paghahawi ng apoy si Mariana. Napatingin siya ng diretso kay Narina. May halong pagtataka at kaba sa mukha. Bakit mo naman naitanong yan? Kanina po kasi, sa palengke narinig ko po yung mga usapan nila Aling Mila. Sabi nila, baka daw kaya yumaman ng biglaan si Aling Mildred dahil may kinalaman niyo sa sigbin. Totoo po ba ang mga sigbin, Nay? Maging ikaw po ay sumagot din kanina sa usapan nila tungkol sa mga sigbin. Alam mo anak, matagal ng kwento yung tungkol sa mga sigbin. Hindi ko alam kung totoo o hindi, pero maraming paniniwala at kwentong bayan ang bumabalot dyan. Ano po bang sinasabi sa mga kwento? Ganito kasi yan. Noong panahon ng mga ninuno natin, naniniwala ang mga tao na may mga nilalang na hindi basta-basta nakikita ng mata. Isa na riyan ang sigbin. Ano po bang itsura nila? Sabi sa kwento, ang sigbin ay mukhang malaking kambing, pero mas nakakatakot ang itsura. Sa likod nito, baluktot, parang laging nakayuko. Ang mga paa, mahahaba sa likod pero maiksi sa harap. At ang pinakakakaiba, may mahaba raw itong buntot na parang latigo na ginagamit nito para atakihin ang kalaban o kuhanin ang gusto niya. Nakakatakot naman po. Ano pong ginagawa nila? Ayon sa mga matatanda, ang sigbin ay ginagamit ng mga tao para yumaman. Ang may-ari daw nito, nagbibigay ng alay. Kadalasan, dugo ng hayop o ng tao, kapalit ng yaman. Kapag may sigbin ka, bigla raw dadaloy ang pera sa'yo, pero hindi libre yon. May kapalit. Napatingin si Narina sa siga.
Pansin na pansin niya na mas lumamig ang hangin kahit may apoy sa harapan nila. Paano po kaya nagkaroon ng sigbin? Hindi malinaw kung saan sila nagsimula. Sabi ng iba, nilikha daw sila ng mga engkanto bilang tagapaglingkod. May nagsasabi rin na ang mga sinaunang mambabarang ang nagpausbong sa kanila gamit ang itim na mahika. Ang iba naman sabi, alalay daw ng mga aswang ang sigbin. Eh, saan po sila nakatira? Ang sabi-sabi, sa mga madilim at masukal na lugar sila naninirahan. Sa ilalim ng lupa o malalaking punong kahoy. Kaya nga noon, takot ang mga tao na magpagala-gala sa gabi, lalo na sa mga gubat. Nakakatakot po pala, pero paano naman nila natutulungan ang may-ari? Ang sabi, ang sigbin ay may kakayahang magnakaw o magdala ng pera sa may-ari nito. Pero hindi basta-basta. May ritual daw na kailangang gawin para magising ang sigbin at utusan ito. Ano po ang ritual na yun? Naku anak, hindi ko alam ng detalyado. Pero sa pagkakaalam ko, kailangan ng alay. Kung minsan dugo ng hayop, kung minsan dugo ng tao. Napalingon si Narina sa kanyang inang si Mariana. Halatang nabigla. Tao? Oo, kaya delikado ang makakita ng sigbin. Sa kwento, ang mga taong may alagang sigbin, mahirap makilala. Akala mo normal lang sila, pero sa gabi, gumagawa sila ng kababalaghan. Tahimik na napaisip si Narina. Sandali siyang tumingin sa mga bituin bago muling nagtanong. Wala po ba silang kahinaan? Meron naman. Sabi nila, takot daw ang sigbin sa asupre at asin. Kaya noong araw, laging may bitbit na asin ang mga tao lalo na paggabi. Takot din daw sila sa sikat ng araw, kaya madalas silang lumalabas tuwing dilim. Paano naman po kung makita ng tao ang sigbin? Kung makita mo sila, huwag kang gagawa ng ingay o bigla ang kilos. Kadalasan, hindi ka nila papansinin kung hindi mo sila sasaktan o papakialaman. Pero kung aatakihin ka, ipukol mo sa kanila ang asin o kahit anong matulis na bagay. Parang ang hirap paniwalaan. Pero, paano kung totoo? Anak, marami sa mga kwentong ito, pwedeng kathang isip lang. Pero minsan, ang hindi natin nakikita, hindi ibig sabihin na hindi ito totoo. Tumahimik si Narina. Iniisip ang mga sinabi ng ina. Ang siga sa harapan nila ay unti-unti nang humina at ang tunog ng mga kuliglig ay naging mas malinaw. Kaya sinasabi ko sa'yo, mag-iingat ka. Hindi lahat ng maganda sa panlabas, maganda rin sa loob. At hindi lahat ng mahirap ipaliwanag, hindi totoo. Nay, paano po kung si Aling Mildred nga may sigbin? Di natin alam. Pero tandaan mo anak, mas mabuti nang wag na tayong makialam sa buhay ng iba. Ngunit sa kalooban ni Narina, hindi niya maiwasang magtaka. Ang kwento ng sigbin ay parang nag-iwan ng bakas sa kanyang isipan. Isang palaisipan na hindi niya basta-bastang mabibitawan. Pero Nay, paano ba yun napapaamo? Halimbawa lang, kung may makakita ng sigbin, paano niya mapapasunod? Narina, bakit ba interesado ka sa ganyan? Ang sigbin ay hindi laruan. Kaya nitong magbigay ng yaman, oo. Pero ang kapalit, anak, buhay. Baka isang araw mawala na lang ang isa sa pamilya mo at hindi mo alam kung bakit. Pero Nay, kung halimbawa lang naman, gusto ko lang talagang malaman. Paano ba? Ang sigbin, anak, ay kailangan mong suyuin. Kapag napalapit na sa'yo, kailangan mong alagaan at pakainin ng dugo. Yun ang gusto nila. Pero tandaan mo, hindi ka lang nagbibigay ng dugo. Binibigay mo rin ang kaluluwa mo. Si Aling Mildred, Nay, parang wala namang nawawala sa kanila. Yumayaman nga sila, di ba? Hindi mo lang alam, anak. Hindi mo alam ang presyo na binabayaran nila. Kung ganon, hindi naman siguro masama kung susubukan. Anak, wag mong gagawin yan. Huwag kang magpapasilaw sa kayamanan. Ang sigbin ay walang ibang dala kundi sumpa. Sinasabi mo lang yan, Nay, pero hindi naman lahat ng tao sinuswerte.
Baka yun na lang ang paraan para umasenso. Tama na, Narina. Wag na wag mong iisipin yan. Natahimik si Narina. Ngunit halata sa mukha niyang hindi niya iiwan ang ideyang yun. Taglay niya ang kuryosidad at buo pa rin ang desisyon niyang mabigyan ng magandang buhay ang ina nang sa gayon ay hindi na nito kailangan pang maghirap sa pagtatrabaho. Hindi ko alam kung bakit ganyan na lang ang pag-aayaw niyo sa Sigbin. Nay, hindi niyo ba naisip na sa wakas maaari na tayong yumaman at hindi na tayo aapihin ng mga kamag-anak natin dahil sa pagiging mahirap natin? Siyempre, gusto ko magkaroon tayo ng magandang buhay, anak. Pero hindi sa ganong paraan. Ayokong umasa tayo sa swerte na dala ng Sigbin. At naniniwala ka ba talagang may Sigbin pa sa panahon ngayon? Kung sinaaling Mildred nga po yumaman dahil sa Sigbin di ibig sabihin lang po nun, totoong may Sigbin nga talaga. Bakit ba gustong gusto mong yumaman tayo? Ayaw mo na ba sa buhay na kaya kong ibigay sa'yo? Sawa ka na bang maging mahirap? Hindi naman sa ganon, Nay. Ayoko na lang talagang makikita kang nahihirapan kung may paraan naman para guminhawa ang buhay natin. Giginhawa ang buhay natin sa malinis na paraan, hindi sa tulong ng Sigbin. Kaya pwede ba, tigil-tigilan mo na ang kapapasok ng Sigbin sa usapan natin? Opo, Nay. Pasensya na po. Talagang na-curious lang ako. Sa likod bahay ni Aling Mildred, gabi na at tanging ang liwanag na nagmumula sa bilog na buwan ang nagbibigay ng anyo sa paligid. Si Narina ay nagtatago sa likod ng makakapal na puno ng saging. Pinapanood si Aling Mildred na tila may kausap sa gitna ng dilim. Oh, eto na! Huwag kang magalit! May dugo na ulit para sa'yo. Gawin mo lang ang sinabi ko, ha? Panatilihin mo kaming masagana. Maya-maya pa, isang kakaibang tunog ang narinig. Parang pagsinghot ng hayop na gutom. Naglakad si Aling Mildred papunta sa isang lumang bangko sa gilid ng puno ng mangga. Doon, lumitaw ang isang maliit na nilalang mula sa dilim. Kulay itim ito. May mahabang tenga, matutulis na kuko at mapupulang mata na kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang balat nito ay parang mahirap hawakan, magaspang at tila basang putik. Tila sumisinghot-singhot ang halimaw, hinahanap ang basong hawak ni Aling Mildred. Sigbin! Tahimik na tumayo si Aling Mildred sa harap ng nilalang. Dahan-dahang inilapit ang baso sa bibig nito. Sinipsip ng nilalang ang laman ng baso na parang hayok na hayok, habang ang kamay nito'y mahigpit na kumakapit sa gilid ng baso. Tila may kakaibang ingay na nilikha ang bawat lagok nito. Tunog na parang naghahalo ang pagkasabik at kasakiman. Aba, ang galing mo talaga! Tingnan mo, lahat ng negosyo namin, maayos na maayos. Walang problema. Basta tandaan mo, ha? Walang ibang dapat makaalam nito. Lumapit si Aling Mildred. Inilapat ang kamay sa ulo ng Sigbin at hinimas ito na parang aso. Tila tumigil sa pag-inom ang nilalang at tumingin sa kanya. Sa isang saglit, ngumiti si Aling Mildred. Ngunit ang Sigbin ay bumalik agad sa pag-inom. Kaya pala ang yaman-yaman nila. Sa Sigbin pala talaga nagmula ang lahat ng kayamanan nila. Sinipat ni Narina ang baso. Sinusubukang intindihin kung saan galing ang pulang likido. Dugo sa isip niya. Ngunit kanino galing? Sa hayop ba? Sa tao? Lalong tumindi ang kuryosidad niya. Gusto niyang malaman ang kabuuan ng sikreto ni Aling Mildred. Naramdaman ni Narina na kailangan na niyang umalis bago pa siya mahuli. Ngunit bago siya makagalaw, may narinig siyang isang tunog. Isang putok ng sanga na naapakan niya. Tumigil ang Sigbin sa pag-inom. Nilingon nito ang direksyon niya. Ang mga pulang mata nito'y tila sinisid ang dilim. Hinahanap siya. Sino yan? Sinong nandyan? Halos pigilin ni Narina ang paghinga.
Bumalik siya sa likod ng puno ng saging, nananatiling nakadapa sa lupa. Ang sigbin ay tila naaamoy siya. Unti-unting umaalis mula sa kinatatayuan nito, papunta sa direksyong kinaroroonan niya. "Wag! Bumalik ka rito!" Tumigil ang sigbin at tumingin kay Aling Mildred. Tila nag-aalangan kung susunod o hindi. Sa huli, unti-unti itong bumalik sa tabi niya, ngunit ang tingin nito ay nasa direksyon pa rin ni Narina. Dahan-dahan itong umupo sa tabi ng babae, parang aso na handang sumalakay anumang oras. "Kung sino ka man, umalis ka na! Kung ayaw mo masaktan, huwag ka na magtangka!" Tahimik na umatras si Narina. Nanginginig ang katawan ngunit mahigpit ang pagkakahawak sa laylayan ng suot na palda. Ang takot ay nilalamon na ng galit at inggit. Puno ng determinasyon ang kanyang isip. Hindi pwedeng sila lang ay yumaman. Dahan-dahang umalis si Narina mula sa likod bahay ni Aling Mildred. Ngunit habang naglalakad siya pa uwi, alam niyang hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang sigbin na yon. Alam niyang ang nilalang na yon ang susi sa lahat ng yaman at tagumpay na matagal na niyang pinapangarap. Sa kabila ng dilim ng gabi, nanginginig ang mga mata ni Narina sa pag-asang mabago ang kanyang kapalaran, kahit pa sa pamamagitan ng isang sumpa. "Ano bang pinagsasasabi mo, Narina? Hindi totoo ang mga sigbin. Tumigil ka na nga." "Hindi ako nagsisinungaling, Nay. Kitang-kita talaga ng dalawang mga mata ko ang sigbin na inaalagaan ni Aling Mildred." "Narina, ano ba? Akala ko ba nag-usap na tayo tungkol dito? Akala ko tinigilan mo na ang tungkol sa sigbin. At bakit ka pumunta sa bahay ni na Mildred? Paano ko nahuli ka niya at nag-trespassing sa bakura niya? Di nakulong ka pa. Narina naman." "Pasensya na po, Nay, pero hindi talaga ako tinatantanan ng kuryosidad ko. At isa pa, nag-ingat naman po ako eh. Wala naman nangyari sa akin." "Nakikiusap ako sa iyo, anak. Tigilan mo na, ha? Huwag mo nang isipin pa ang sigbin. Walang mabuting maidudulot yon sa atin." "Bakit ho ba parang galit na galit kayo sa mga sigbin, Nay? Palagi na lang kayo nagagalit sa tuwing nababanggit ko ang tungkol sa kanila." "Dahil namatay ang ama mo nang dahil sa sigbin. Pinangarap niya ring yumaman at makaahon ang pamilya natin sa kahirapan. Pero wala yung naidulot na mabuti sa atin dahil kasawian ng iyong ama ang naging kapalit. Kaya ayaw na ayaw kong pinag-uusapan ang tungkol sa kanila dahil mga halimaw sila. Kung hindi dahil sa kanila, di sana kasama pa rin natin hanggang ngayon ang ama mo." "Po? Nay, totoo ba yan?" "Oo, totoo ang sinasabi ko. Kaya nakikiusap ako sa iyo, anak. Tantanan mo na ang tungkol sa mga sigbin. Hindi ko na talaga makakaya kung pati ikaw mawawala sa akin dahil sa mga halimaw na yun." Doon na natapos ang pag-uusap ni Narina at ng kanyang ina tungkol sa sigbin. Hindi na nakakibo pa si Narina kahit na gustong-gusto niyang ipaglaban sa ina ang kagustuhan na magkaroon ng sariling sigbin. Kaya pala namatay ang kanyang ama noon ay nang dahil sa sigbin. Ano kayang nangyari? Hindi ba nagtagumpay ang kanyang ama na mapaamo ang sigbin, kaya ito pumanaw? Kinabukasan, maingay na naman ang paligid sa palengke. Puno ng sigawan ng mga tindera, kaluskos na mga tsinelas at amoy ng iba't ibang paninda, prutas, isda at gulay. Sa isang gilid ng palengke, makikita si Mariana at Narina na abala sa pagtitinda ng gulay. Nakalagay sa bilao ang mga kangkong, sitaw, talong at iba pa. Pawisan ang mag-ina ngunit hindi nila alintana ang init ng araw. "Narina, ayusin mo yung sitaw. Huwag mong isiksik sa gilid, baka hindi mapansin ng mga mamimili." "Opo, Nay. Ang init kasi, nakakainis na." "Tiis lang, anak. Ganito talaga ang buhay natin." Sa kalagitnaan ng kanilang ginagawa, biglang may dumating na grupo ng mga babae. Mga tiyahin at pinsan ni Mariana. Ang kanilang mga suot ay halatang magagarang damit,
May mga alahas na kumikislap sa liwanag ng araw. Nakataas ang kilay nila habang nakatingin sa mag-ina. Ang leader ng grupo ay si Tia Elvira, ang pinakamatanda at mayaman sa kanilang magkakamag-anak. Ay, Mariana, kayo na naman ang anak mo ang narito? Hindi pa rin kayo umaasenso? Magandang umaga, Ate Elvira. Ganito pa rin po kami, nagtitiis at nagtatrabaho ng marangal. Marangal? Aba Mariana, hindi ba nakakasawa ang ganito? Araw-araw na lang kayong nasa palengke, samantalang kaming lahat. Tingnan mo naman, nakapagpatayo na ng negosyo, nakabili ng lupa't bahay. Kayo, nakapagtinda na ba kayo kahit man lang sa grocery? Hindi po masama ang magtinda sa palengke, pare-pareho lang po yan. Ay, ikaw talaga oo. Kaya hindi kayo umaasenso eh. Masama ang ugali mo. Imbis na magpasalamat kayo sa payo ni Tiang Elvira, ganyan pa ang sinasagot mo. Hindi po namin kailangan ng payo. Nagtatrabaho naman po kami ng maayos. Hindi kami umaasa sa ibang tao. Nagtatrabaho? Oh, talaga? Bakit parang hindi naman kayo umaangat? Tingnan mo nga yung nanay mo. Parang tumanda ng sobra sa kakakayod. Ikaw naman, Narina. Wala kang ginawa kundi magalit. Paano kayo magiging matagumpay niyan? Tila napako ang kanyang ina sa kinatatayuan. Hindi na siya makasagot, ngunit halata sa kanyang mukha ang kahihiyan. Tinitigan niya ang mga gulay na para bang gustong maglaho na lang kasama ng mga ito. Anak, hayaan mo na lang sila. Huwag ka nang makipagtalo. Nay, bakit po kasi hindi niyo sila sagutin? Hindi naman po nila alam ang hirap natin. Tama na ate, hayaan mo na sila. Di naman lahat pwedeng yumaman eh. May mga tao talagang isinilang para maghirap. Tama ka, Obet. At mukhang si Mariana at ang anak niya ay kasama sa mga mahihirap na yon. Naglakad paikot sa paninda ng mag-ina ang grupo. Tila sinisilip-silip ang mga gulay. Ang ilan sa kanila ay nakangisi, halatang natutuwa sa pambubuska. Ito bang talong na ito, Mariana? Sigurado ka bang sariwa? Baka naman galing na ito sa pinagtapunan. Lito, hindi ako nagtitinda ng panis o bulok. Sariwa ang lahat ng yan. Hayaan mo na siya, Lito. Dyan lang naman sila umaasa. Kung hindi sila magtitinda ng gulay, ano na lang kaya ang mangyayari sa kanila? Pwede ho bang tumigil na kayo? Wala po kaming ginagawa sa inyo. Pero kung makapanlait kayo, mga wala kayong respeto. Respeto? Aba, ikaw talagang bata ka. Hindi mo pa nga napapatunayan ang sarili mo pero ganyan ka na magsalita. Nakakahiya ka. Anak, tama na. Hindi na kailangan makipagtalo pa. Mariana, alagaan mo ang ugali ng anak mo. Baka kaya kayo hindi umaasenso dahil ganyan ang asal niya. Naglakad ang grupo papalayo. Ang tawanan nila ay parang dagok sa pandinig ni Narina. Tahimik ang mag-ina. Ngunit halata ang bigat ng kanilang damdamin. Si Mariana ay yumuko at nagpatuloy sa pag-aayos ng paninda, habang si Narina ay nakatingin lang sa kanilang panindang gulay, puno ng galit at kahihiyan. Nay, kailan po ba tayo makakalaya sa ganito? Kailan po ba tayo makakapantay sa kanila? Anak, hindi sukatan ng tagumpay ang yaman. Ang mahalaga, marangal tayong nabubuhay. Pero Nay, hindi naman nila tayo tinatrato ng patas. Ang tingin nila sa atin ay parang mga basura lang. Gusto ko po magbago yun. Gusto ko ipakita sa kanila na kaya din nating umasenso. Darating din ang araw, anak. Basta magtiwala ka lang sa Diyos at sa sarili mo. Tahimik na napuno ng determinasyon si Narina. Sa kanyang isipan, nangako siyang gagawin ng lahat upang makalaya sila sa kahirapan, kahit ano pa ang kapalit. Kailangan niya na talagang makuha ang sigbin kay Aling Mildred. Siya naman ang mag-aalaga nun para siya naman ang magkaroon ng walang katapusang swerte. Pinapangako niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para lang umangat ang kanilang buhay na mag-ina at nang hindi na sila tapak-tapakan ng kung sino-sino lang. Pagod na akong maging mahirap.
Gusto ko nang yumaman at mabili ang lahat ng gusto ko. Ayoko na nang tinatapak-tapakan lang kami. Panginoon, tulungan mo po sana kami. Narina, tama na yan. Dapat nga makontento ka pa sa kung anong meron tayo. Kahit na naghihirap ang buhay natin, ang mahalaga naman magkasama tayong dalawa, hindi ba? Nay, hindi naman po siguro masamang mangarap ng magandang buhay para sa ating dalawa. Hayaan niyo na po ako, kasi ito talaga ang pangarap ko para sa atin. Hay nako. O sige, ikaw na ang bahala. Kung ano ang gusto mo, gawin mo na. Basta siguraduhin mo lang na hindi ka gagawa ng kahit na anong bagay na maaari mong ikapahamak, ha? Opo, Nay, pangako. At saka, hindi ko pa po kayo pwedeng iwanan. Kawawa naman kayo kung mawawalan ka pa ng maganda at sobrang bait na anak. Dumali ka na naman. Puro ka talaga kalokohan. Sige na, magpapahinga na ako. Magpahinga ka na rin. Opo, Nay. Salamat po. Nang masiguradong nagpapahinga na ang kanyang ina, dali-dali nang lumabas sa kanilang bahay si Narina at nagtungo sa bahay ni Aling Mildred. Madilim ang paligid at tanging liwanag mula sa buwan ang nagbibigay silaw sa bakuran. Nakatalukbong ng itim na tela si Narina. Nanginginig siya sa takot ngunit determinado. Nasa likod siya ng punong mangga, pinagmamasdan ang bahay ni Aling Mildred. Kaya ko to, para sa amin ni Nanay. Hindi ko hahayaang kami na lang ang magdusa habang sila'y nagpapakasasa sa kasaganaan. Pumasok si Aling Mildred sa loob ng bahay. Dala ang isang mangkok na may pulang likido. Sumilip si Narina mula sa likod ng puno. Malinaw ang tunog ng lock ng pintuan nang ito'y isinara. Ito na ang pagkakataon ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Maingat na lumapit si Narina sa gilid ng bahay. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahaplos ang malamig na dingding. Napansin niya ang isang maliit na bintana sa likod na bahagyang nakabukas. Walang atrasan, Narina. Isa lang ang pagkakataon na meron ka at hindi mo to pwedeng sayangin. Lakasan mo at tibayan mo ang iyong loob. Kaya mo to. Sana. Pinasok ni Narina ang kamay sa maliit na siwang ng bintana. Pilit na inaabot ang lock. Isang kaluskos ang narinig niya mula sa loob. Napahinto siya. Halos hindi makahinga. Diyos ko, tulungan mo po ako. Huwag mo po akong pabayaan kahit na masama ang gagawin ko. Ayoko pa pong mamatay. Pero ayoko din naman pong manatili sa ganito na lang ang buhay namin ni Nanay. Nang marinig niyang tumahimik ang loob, itinuloy ni Narina ang pag-abot sa lock. Pagkalipas ng ilang saglit, narinig niya ang pag-click ng bintana. Dahan-dahan niya itong itinulak at pumasok sa loob ng bahay. Tahimik ang paligid, maliban sa marahang paghinga ng sigbin sa sulok ng sala. Huwag kang maingay. Huwag kang maingay. Nakaupo ang sigbin sa isang banig. Hawak ang isang mangkok ng dugo. Ang mapupula nitong mata ay nakapikit, tila abala sa pagsipsip ng likido. Dahan-dahang inilabas ni Narina ang dala niyang lubid. Hindi niya alam kung sapat na ba yon para makuha ang sigbin, ngunit desperada na siyang manakaw yon mula kay Aling Mildred at nang sa ganon ay sila naman ang yumaman. Tama na, ako naman ang gagamit sa'yo. Nilapitan niya ang sigbin mula sa likod. Nang mailapit ang lubid sa leeg nito, biglang tumingin ang sigbin sa kanya. Nagliliyab ang mga mata. Napaatras si Narina, ngunit mabilis siyang bumawi. Ikinulong niya ang sigbin sa banig gamit ang lubid. Tumigil ka! Hindi mo ko matatakot. Aking ka na ngayon. Ako na ang magmamay-ari sa'yo. Ako naman ang makikinabang sa'yo. Pasensyahan na lang tayo, Aling Mildred. Sana iningatan mo ang sigbin mo at hindi mo sana hinayaang makita ko pa ito. Nagpumiglas ang sigbin, ngunit mahigpit ang pagkakagapos ni Narina dito. Nang tuluyang maitali, isinilid niya ito sa dala niyang sako.
Mabilis siyang lumabas sa bintana at tumakbo papunta sa gubat. Sa isang abandonadong kubo sa gubat niya dinala ang sigbin. Walang naglalakas loob na pumunta sa lugar na yon dahil sa dami ng mga kwento-kwento tungkol sa mga kahindik-hindik at kababalaghang nangyayari sa gubat na yon, pati na rin sa mga elementong nakatira doon. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Binuksan ni Narina ang sako at inilabas ang sigbin na nagliliyab pa rin ang mga mata. Ang sigbin ay naupo sa isang banig na dala ni Narina. Tahimik ito ngunit nagmamasid. Ang katawan nito'y baluktot, tila isang kombinasyon ng hayop at nilalang na hindi kailanman dapat umiral. Ang balahibo nito'y makintab ngunit madungis na parang hinugot mula sa kailaliman ng lupa. Ang kulay nito'y itim na tila uling. Ngunit kapag tinatamaan ng liwanag ng buwan, nagbabaga ang bawat hibla ng balahibo. Ang ulo nito'y mahaba, may malaking bunganga na punong-puno ng matatalas ng ngipin. Ang mga mata nito'y kasing pula ng dugo, nagliliyab sa dilim. May mahabang tenga na parang tenga ng kuneho, ngunit ang dulo'y nakabaluktot na tila sungay. Sa bawat galaw ng tenga nito, naririnig ang malutong na tunog ng hangin na pumapasok sa loob ng tenga. Hindi ko lubos akalain na ang nakakatakot na tulad mo ay iba yung swerte naman ang maibibigay sa amin. Ang mga paa ng sigbin ay mahahaba, balingkinitan ngunit makapangyarihan. Ang mga kuko nito'y tila mga bakal na matutulis, hinuhukay ang lupa sa bawat pagkilos. May buntot ito na mahaba, parang lubid na puno ng tinik at ang bawat paggalaw nito'y parang nananadya, tila gustong sugatan ang sino mang lumapit. Sa bawat paghinga ng sigbin, maririnig ang tunog na parang nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Malalim, namamaos at puno ng galit. Ngunit ang pinaka nakakatakot dito ay ang tila malataong ekspresyon ng mukha nito. Parang iniintindi nito ang bawat nangyayari sa paligid. Parang may plano. Parang alam nito na naroon si Narina. Para kang demonyo na hindi ko maintindihan. Dapat ako matakot sa'yo, pero hindi ko alam kung bakit nakakaya pa kitang titigan. Siguro dahil na rin sa kaisipan ng mga maaari mong maibigay sa akin, ngayon na ako na ang nagmamay-ari sa'yo. Biglang tumingin ang sigbin sa direksyon ni Narina. Napahinto siya sa paghinga. Ang puso'y parang gusto nang tumalon mula sa kanyang dibdib. Ang mga mata ng sigbin ay nagliyab palalo, tila nanunuot sa kaluluwa niya. Hindi ito gumalaw, ngunit ang presensya nito'y parang bumabalot sa buong paligid. Sinasakal ang bawat paghinga ni Narina. "Huwag kang gagalaw! Huwag kang lalapit!" Ngunit ang sigbin ay tila ngumiti lamang sa kanya. Isang nakakatakot, malademonyong ngiti na nagpapakita ng matatalas nitong mga ngipin. Ang ngiting yun ay nagbigay kay Narina ng pakiramdam na alam ng nilalang ang lahat ng iniisip niya. Alam nito ang takot niya. Alam nito ang kahinaan niya. "Pakiusap, tulungan mo sana ako. Katulad sa kung paano mo tinulungan si Aling Mildred na magkaroon din ng magandang buhay." Sa bawat pagkilos ni Narina, sumusunod ang tingin ng sigbin sa kanya. Hindi ito gumagalaw, ngunit nararamdaman niya ang bigat ng presensya nito. Parang humihila ng tanikala mula sa kanyang leeg. Hindi niya maalis ang tingin niya sa sigbin, kahit pa gusto na niyang tumakbo sa takot. Takot? Hindi siya dapat natatakot. Ang paligid naman ay tila nagiging mas madilim. Ang mga tunog ng kuliglig at huni ng mga ibon ay nawala. Tahimik ang lahat, maliban sa marahas na tunog ng paghinga ni Narina at ng sigbin. Ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. "Tulungan mo ako mabigyan ng magandang buhay si Nanay. Nakikiusap ako sa'yo." Naramdaman ni Narina ang malamig na pawis na bumaba mula sa kanyang noo.
Ang buong katawan niya'y nanginginig, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa purong takot na dulot ng sigbin. Pakiramdam niya'y napako na siya sa kinatatayuan niya. Walang magawa kundi panoorin ang nakakatakot. Sana tulungan mo akong yumaman. Gusto ko magkaroon ng malaking mansyon, maraming sasakyan, at saka mga negosyo. Narinig niya ang sigbin na parang tumawa. Isang mababang tunog na mamaos na nagpapadagdag sa kanyang takot. Napaatras siyang muli, ngunit natapakan ng isang tuyong sanga. Ang sigbin ay automatikong tumayo mula sa banig nito. Mabagal, ngunit puno ng intensyon. "Huwag kang lalapit! Huwag!" Ngunit sa pagmamakaawa niya sa sigbin na huwag itong lumapit sa kanya, ay lumapit pa rin ito. Ang mga kuko nito'y humuhukay sa lupa. Ang bawat hakbang nito'y nag-iiwan ng bakas na parang sinusunog ang sahig. Huminga ng malalim si Narina. Pilit pinapakalma ang sarili. Ngunit paano ka magiging kalmado kung ang mismong nasa harapan mo'y tila banta sa iyong buhay? Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na matalo ng takot. Tumigil ang sigbin ilang pulgada mula kay Narina. Tila sinusuri siya. Ang pulang mga mata nito'y gumagalaw. Parang nagmamasid kung paano siya titirahin. Napansin ni Narina na kahit takot na takot siya, ang determinasyon niya ay lumalaban pa rin. "Hindi mo ako matatakot. Hindi kita tatantanan." Tila napangiti ang sigbin, ngunit bigla itong umatras at bumalik sa banig nito. Parang sinasabi nitong, "Hindi ngayon, Narina." Ngunit ang tingin nito'y malinaw. Kilala na nito ang kalaban nito. May inihanda siyang isang malaking banga. Nakapwesto yun sa gitna ng kubo at mabilis na pumunta naman doon ang sigbin. "Ngayon, ikaw naman na may gagawin para sa akin. Ako ang magpapakain sa'yo at ako rin ang mag-uutos." Nilabas niya ang baso at inilagay ito sa harap ng sigbin. Tila alam ng nilalang ang gagawin, ngunit nanatili lamang ang galit nito. Binuka ni Narina ang kanyang palad at ginilitan ito gamit ang kutsilyo. Pumatak ang dugo sa baso na agad na kinuha ng sigbin. "Huwag mong sasayangin yan. Kailangan ko matupad ang lahat ng hiling ko." Nilapitan ni Narina ang sigbin at hinawakan ito sa ulo. Hindi alintana ang panganib. "Gawin mo ang sinabi ko. Tiyakin mo ang bawat hiling ko ay magkakatotoo." Tumawa ng mahina ang sigbin habang iniinom ang dugo. Tila nagkaroon ng kasunduan ng dalawa sa katahimikan ng gabi. Magulo ang loob ng kubo. Puno ng kalawangin at luma ng kagamitan. Nakaupo si Narina sa isang kahoy na bangko, pinapanood ang sigbin na gumagala sa sahig. "Pasensya ka na, ito lang muna ang makakain mo ngayon, pero gagawin ko ang lahat para hindi ka magutom." Inilagay niya ang laman sa harap ng sigbin na agad namang nilapa nito. Napatingin si Narina. Nanginginig pa rin ngunit halatang nagiging kampante na sa presensya ng nilalang. "Ang dami mong kinakain na. Pero ayos lang, basta gawin mo ang lahat ng utos ko. Ikaw na lang ang pag-asa kong tumupad sa mga pangarap ko para sa amin ng nanay ko. Takot na akong maghirap at ayoko na sa buhay na meron ako. Kaya pakiusap, tulungan mo ko." Nagpatuloy ng pagpapakain si Narina sa sigbin habang iniisip ang susunod niyang plano. Ang determinasyon sa kanyang mukha ay mas matindi na ngayon, habang ang sigbin ay unti-unting nagiging mas kalmado sa kanyang presensya. Matapos pakainin ni Narina ang sigbin, umuwi na rin siya sa kanilang bahay bago pa magtaka ang kanyang ina sa biglaan niyang pag-alis. Mabuti na lamang at tulog na tulog pa rin naman ang kanyang ina. Wala itong kaalam-alam na nakaalis na siya at nakuha na ang sigbin kina Aling Mildred. Ilang araw ang mabilis na lumipas at patuloy ang pag-arte ni Narina na walang kaalam-alam sa nangyari sa alaga ni Aling Mildred kahit na usap-usapan ang pagwawala nito sa barangay matapos malamang nawawala ang sigbin na pagmamay-ari niya.
Sabi ko na tama talaga ako na hinalay. Sigbin talaga ang dahilan ng biglang pagyaman ni na Mildred. Ngayong wala na sa kanya ang Sigbin, unti-unti nang bumabagsak muli ang pamumuhay nila. Oo nga ano? Sobrang gulat na gulat pa rin talaga ako nung pinaghahanap ni Aling Mildred sa ating lahat ang alaga niyang Sigbin. Ang ipinagtataka ko, saan kaya nakuha ni Aling Mildred ang Sigbin na alaga niya? Hindi ba't ang sabi-sabi ng mga matatanda na alaga ng mga aswang ang Sigbin? Ibig sabihin ba nun nakuha pa ni Aling Mildred ang Sigbin sa isang aswang? Ewan ko ba? At maging ako nagtataka na rin talaga. Ano na ba ang nangyayari sa mundo natin ngayon at ganito na ang mga nagaganap? Ang swerte sa buhay ng mga tao dinadaan na sa pamamagitan ng mga aswang. Imbis na katakutan, ginagawa pang pampaswerte. Hay nako! Nay, sabi ko sa inyo totoo talaga ang Sigbin. Oo na, pero huwag ka nang maingay at baka biglang dumating si Aling Mildred. Kung saan-saan pa naman pinaghahanap nun ng Sigbin na alaga niya. Po, hanggang ngayon ba hinahanap niya pa rin ang Sigbin? Paano kung wala na rito ang Sigbin? Paano kung nailayo na? Hindi ba dapat tumigil na siya sa paghahanap? Mahirap gawin yan lalo na kung dun umaasa si Aling Mildred. Hayaan mo na lang sila at huwag nang pansinin pa. Ang mabuti pa pagtuunan na lang natin ang pansin ng ating paninda. Opo, Nay. Sa isang madilim at makulimlim na kagubatan, ang liwanag ng bilog na buwan ay tumatama sa gitna ng maliit na abandonadong bahay kubo, kung saan naroon ang altar na gawa sa kahoy, dahon at bato. Nakatirik ang 3 pulang kandila habang ang paligid ay tahimik maliban sa alingaw-ngaw ng hangin. Si Narina ay nakasuot ng itim na balabal, nakaluhod sa harap ng altar. Si Mang Emil naman ay nasa gilid, hawak ang isang sinaunang aklat habang nagmamasid sa bawat galaw ng dalaga. Si Mang Emil ay kilalang albularyo sa kanila. Sa kanya humingi ng tulong si Narina upang maisagawa ang ritual. Palihim lamang ang lahat ng ginagawa nila at ang kabilin-bilinan niya sa matandang albularyo ay hindi dapat malaman ng kanyang ina na meron siyang alagang Sigbin. Narina, simulan mo na. Maging handa ka. Ang bawat galaw mo ay may kahulugan. Isang maling hakbang, maaaring ikaw ang kainin ng nilalang na tatawagin mo. Naiintindihan mo? Naiintindihan ko po, Mang Emil. Alam kong para sa akin ang kapangyarihang ito. Lumuhod si Mang Emil at binuksan ang itim na aklat. Sinimulan nitong basahin ang mga sinaunang panalangin. Ang bawat salitang binibigkas niya ay tila may bigat. Ramdam ni Narina ang kakaibang presensya na bumabalot sa paligid. Sa liwanag ng buwan at sa dilim ng kagubatan, binubuksan ko ang daan. Halika, nilalang ng anino. Sundin ang tawag ng aking anak. Habang sinasabi ni Mang Emil ang mga salitang yun, kinuha ni Narina ang bote ng dugo. Mabagal at maingat niyang ibinuhos ito sa gitna ng altar. Ang pulang likido ay dumaloy sa mga ukit ng bato na parang sinisip-sip nito ang bawat patak. Ano ang susunod na gagawin, Mang Emil? Itirik mo ang mga kandila. Sa bawat pag-apoy, sambitin mo ang pangalan mo. Paalabin mo ang intensyon mo. Sinindihan ni Narina ang unang kandila. Sa bawat liwanag na lumitaw, parang nagbabago ang paligid. Mas nagiging malamig, mas nagiging makapangyarihan. Ako si Narina, anak ni Mariana. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, inuutos ko sa iyo, Sigbin, lumabas ka mula sa dilim. Ang hangin ay bumigat. Ang mga dahon sa paligid ay nagsimula ng umikot sa ere. Ang mga kuliglig at ibon sa kagubatan ay biglang tumigil. Lahat ay tila naghihintay sa susunod na mangyayari. Ulitin mo! Palakasin mo ang tinig mo! Huwag kang matakot! Narito ako! Narito ako para mag-utos sa'yo! Mula ngayon, ikaw ay susunod sa bawat salita ko! Biglang lumiyab ang 3 kandila ng sabay-sabay.
Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan sa bahay kubo, dahilan upang maaninag ang anino ng isang nilalang sa harap ng altar. Ang sigbin ay unti-unting lumitaw mula sa dilim. Isang mabangis at malaasong anyo, ngunit mas nakakatakot ang mga pulang mata nito na tila tumutusok sa kaluluwa ni Narina. Huwag kang kikilos! Hayaan mo siyang lumapit! Kailangan niyang kilalanin ka bilang amo niya! Nanatiling nakaluhod si Narina. Ramdam niya ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat habang ang sigbin ay mabagal na lumapit. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang sa kanya. Halika, kilalanin mo ko. Ako ang magiging amo mo. Ang sigbin ay huminto sa harap ni Narina. Tumahimik ang lahat. Sa isang saglit, tila wala ng ibang umiiral kundi si Narina at ang nilalang. Ang sigbin ay yumuko, tanda ng pagsuko nito sa kanya. Ngunit kahit natagumpay, ramdam ni Narina ang bigat ng presensya nito, isang paalala ng panganib na hatid nito. Tapos na ang ritual. Nakuha mo na ang gusto mo, Iha. Pero tandaan mo, hindi mo siya dapat biguin. Isang maling utos, maaaring ikaw ang kainin niya. Tumayo si Narina, hawak ang kandila. Ngumiti siya ng may kumpiyansa. Wala akong balak magkamali, Mang Emil. Alam ko ang gusto ko at ngayon, alam kong wala nang makakahadlang sa akin. Habang nagsasalita si Narina, ang sigbin ay nanatiling tahimik, ngunit ang mga mata nito ay tila nagbabanta. Si Mang Emil naman ay tumingin sa kanya, puno ng pag-aalala, ngunit hindi na nagsalita pa. Mukhang maganda ang pasok ng taon sa atin ngayon. Tingnan mo nga naman at talagang sunod-sunod ang benta natin. Malaki ang kita ngayon sa palengke at kung patuloy na ganito ang mangyayari sa atin, natitiyak ko makakaipon na tayo. Oo nga po, Nay. Tuwang-tuwa rin ako. Ito kasi ang matagal ko nang pinapangarap para sa atin. Mukhang unti-unti nang natutupad. Sabi ko naman kasi sa iyo kailangan lang ng sipag at tiyaga. Pasasaan ba at magiging maayos din ang lahat? Tingnan mo naman araw-araw ubos palagi ang paninda natin. Ang saya-saya ko, Nay. Ako din, anak. Masayang masaya ako. Sa isang lamesa, nakapatong ang isang malaking bunton ng pera. Si Narina ay nakaupo at masiglang nagbibilang, habang ang kanyang ina naman ay nagtitimpla ng kape sa gilid. Tingnan mo to, Nay. Hindi ko akalain na ganito kabilis ang balik ng puhunan natin. Araw pa lang ang nakalipas nang magsimula tayo sa pagtitinda ng ulam, pero ganito na karami ang kita natin. Malaking biyaya nga yan, anak. Pero hindi ba't parang napakabilis? Hindi kaya... Tumigil si Mariana sa pagsasalita. Tila nagdadalawang isip. Napatitig siya sa paligid. Tila may inaasahang lumabas mula sa dilim. Hindi kaya ano po, Nay? Swerte lang talaga tayo. Kaya tigilan mo na yung mga iniisip mong hindi maganda. Hindi naman kasi lahat ng swerte ay libre, anak. Minsan may kapalit din. Napangiti si Narina, ngunit halatang inis ang tono niya. Kapalit? Wala akong pakialam, Nay. Basta ang mahalaga, umaangat na tayo. Hindi ko hahayaan na may sumira pa sa lahat ng ito. Bakit parang galit na galit ka naman? Nay, ayoko kasi na kung ano-anong iniisip o inuugnay mo sa mga nangyayari sa atin ngayon. Hindi ba pwedeng magpasalamat na lang po tayo kaysa magduda sa lahat ng tinatamasa natin ngayon? Pasensya na, anak. Hindi lang talaga ako sanay sa ganito. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi na ito mauulit pa. Masaya ako sa nangyayari sa buhay natin ngayon. Sana wag mong masamain ang nasabi ko kanina. Wala pong problema, Nay. Isang umaga, habang kumakain ng almusal sina Narina at Mariana, biglang dumating si Anton, ang kapitbahay nila, na mukhang gulat at takot na takot. Mariana! Narina! Narinig niyo na ba ang balita? Si Mang Tomas, pinatay kagabi! Ano? Sinong may gawa? Hindi namin alam. Natagpuan lang siyang wala ng buhay sa tabi ng ilog. Parang hayop pang pumatay dahil puro kalmot at kagat ang katawan niya. Diyos ko! Ano na naman kaya ito?
Kaya mag-iingat kayo ha. Hindi natin alam kung sino o anong gumagala sa paligid. Umaatake na naman ba ang mga halimaw na yon? Hanggang kailan ba tayo magtitiis at matatakot ng ganito? Kailan ba tayo magkakaroon ng normal na buhay? Palagi ko rin yung tanong sa sarili ko. Ngunit hanggat nandyan at pag-alagala ang mga halimaw, tiyak ko na hindi tayo magkakaroon ng normal na buhay. Talagang nakakatakot na nga ang mundo ngayon. Tama. O siya, maiwan ko na muna kayo ha. Kailangan ko pa kasing bigyan ng babala ang ilan pa nating kapitbahay. Anak, hindi kaya... Hindi ako sang-ayon sa iniisip mo, Nay. Walang kinalaman dito ang Sigbin. Tingin mo ba talaga inosente ang Sigbin ni Mildred? Hindi mo ba napapansin, simula nang dumating yung Sigbin ni Mildred, parang may kakaibang nangyayari na sa baryo natin? Akala ko ba hindi ka naniniwala sa Sigbin, Nay? Paanong hindi ako maniniwala halos lahat ng taga rito sa atin, walang ibang bukang bibig kundi ang Sigbin na yun. Kung sa bagay po, pero hayaan nyo na, Nay, hindi na natin problema yun. Lumipas ang mga araw, lalong naging matagumpay si Narina katulad ng inaasahan niya. Ang kanilang tindahan ay dinudumog ng tao at hindi nauubusan ng mamimili. Palaging sold out ang mga tinda nilang mag-ina, kaya palaging maaga pa lang nakakauwi na sila. Ngunit kasabay ng mga magagandang nangyayari sa kanila, sunod-sunod din ang balita ng mga karumal-dumal na pagpatay. Isang gabi, habang binibilang ni Narina ang pera na kinita nila sa lamesa, dumating ang kanyang ina na may dalang masamang balita mula sa mga kapitbahay. Anak, 3 na ang napatay ngayong linggo. Si Aling Marta, si Mang Igme at si Benji. Lahat sila natagpo ang halos hindi na makilala ang mukha. Tumingin si Narina kay Mariana, halatang naiinis. Nay, pwede ba? Huwag mong dalhin dito ang mga balitang yan. Hindi ko kailangan ng negatibong enerhiya. Pero anak, hindi mo ba napapansin? Parang may koneksyon ng mga nangyayari. Ang swerte mo, ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga kapitbahay natin. Tama na, Nay. Wala akong pakialam sa mga patay na yan. Ang mahalaga, maayos ang buhay natin. Huwag mo po sanang sirain ang gabi ko. Tahimik na tumalikod si Mariana. Ngunit halatang balisa siya. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Narina sa malakas na alingaw-ngaw ng Sigbin. Bumangon siya at lumabas ng bahay. Sa ilalim ng buwan, nakita niya ang Sigbin na naglalakad papunta sa kagubatan. Hindi niya alam kung paano yun napunta sa malapit sa kanila at kung paano yun nakaalis sa bahay kubo na pinagdalhan niya noon. San ka pupunta? Hindi sumagot ang Sigbin. Sa halip, mabilis itong nawala sa dilim. Bumalik si Narina sa loob ng bahay, ngunit hindi siya mapakali. May kung anong kirot sa kanyang dibdib, ngunit pilit niya itong binaliwala. Kinabukasan, habang nasa tindahan si Narina, narinig niya ang mga tao sa paligid na nagkukwentuhan. Sabi nila, may halimaw daw sa kagubatan. Yan ang pumapatay sa mga tao. Hindi kaya sumpa ito? Baka may gumamit ng kulam o ritual. Ang alam ko, may isang babae raw na nagkaroon ng sigbin. Siguro siya ang may gawa nito. Si Aling Mildred yun, hindi ba? Panay pa nga ang paghahanap niya sa alagang sigbin nung nawala yun. Mga chismis lang yan. Huwag kayong magpadala sa takot. Ngunit sa loob ni Narina, unti-unting sumisiksik ang duda niya. Binalikan niya ang mga alaala ng ritual, ang mga salitang binitiwan niya nung gabing yon. Pag-uwi ni Narina, nadatnan niya ang kanyang ina na nakaupo sa mesa. Tahimik, ngunit halatang naghihintay. Alam mo na ba kung anong kapalit ng swerte mo? Ano na naman yan, Nay? Anak, nakita ko sa aklat na ito. Ang sigbin, kapag ginamit para sa kayamanan, kailangang kumuha ng buhay kapalit ng swerte. Napatingin si Narina sa libro, ngunit tumanggi siyang maniwala. Kwento lang yan, Nay. Walang kinalaman ng sigbin sa mga nangyayari. Sigurado ka ba, anak? Sigurado ka bang hindi ikaw ang may dala ng sumpa sa baryo?
Nay, ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong alam dyan. At kung meron man akong sigbin, edi sana nakabili na po ako ng malaking bahay at maraming kotse, katulad ng matagal ko ng pinapangarap. Pero bakit pakiramdam ko may alam ka rito? Pakiusap po, Nay. Tantanan niyo na po ang pagtatanong sa akin yan dahil wala po kayong makukuhang sagot sa akin. Wala po akong alam sa sigbin at yun lang po ang masasabi ko. Sigurado ka ba talaga dyan? At saka paano naman po ako magkakaroon ng sigbin, Nay? Tingnan mo nga po kung gaano kaliit ang katawan ko. Sa tingin mo po ba makakaya kong makahuli o kahit na makapagpaamo lang ng sigbin? Sana nga hindi ka nagsisinungaling sa akin, anak. May pagdududa na ako sa mga ikinikilos mo nitong mga nakaraang araw. Pero hindi kita huhusgahan. Naniniwala ako sa mga sinasabi mo dahil anak kita. Hindi na sumagot pa si Narina. Tumayo siya at tumingin sa labas ng bintana. Sa dilim ng gabi, nakita niya ang sigbin. Tahimik na nakatingin sa kanya, tila may gustong sabihin. Gusto niyang lumabas at paalisin ang sigbin, ngunit natatakot naman siyang mas lalo pang magduda ang kanyang ina. Habang tumatagal sa kanyang mga iniisip si Narina, unti-unting nagiging mas malinaw sa kanya ang katotohanan na maaaring siya nga ang dahilan ng lahat ng kamatayan sa paligid. Nakakatakot na talaga ngayon, ano? Nandito na naman tayo sa panahon na punong-puno na lang ng takot at pangamba kung makakaligtas pa ba tayo. Oo nga, nakakatakot talaga. Bakit ba kasi mayroong mga tao na kayang-kaya pang makipagkaibigan sa mga halimaw na yan? Silang dapat nasisihin sa mga nangyayari sa atin ngayon eh. Tama! Hindi naman magbabalik ang mga halimaw na yon kung hindi din gahaman sa swerte ang mga nag-aalaga sa kanila eh. Wala namang magandang idinudulot. Malay nyo naman may dahilan ng mga nag-aalaga ng sigbin kaya nila yun ginagawa. Naku, kahit na ano pang dahilan ng sabihin nila, hindi ko yun matatanggap. Ang daming mga inosenteng tao ang nadamay dahil sa pagiging gahaman nila. Tahimik lang na nakikinig si Narina. Oo nga't ang ganda ng pasok sa kanila ng pera matapos niyang makuha ang sigbin. Ngunit naging kapahamakan naman yon ng mga tao sa kanilang baryo. Ngayon ay hindi na alam ni Narina kung ano ang gagawin niya. Ibabalik niya na nga ba ang sigbin sa totoong may-ari nito para matapos na ang mga nangyayari? Pero ano naman ang kasiguraduhan niya na magiging maayos nga ang lahat kapag naisoli na niya ang sigbin? Isang gabing tahimik, si Narina ay muling bumalik sa bahay kubo kung saan niya iniwanan ang sigbin. May dala siyang mga alay at gamit para sa bagong ritual na magdadagdag ng kanyang swerte. Subalit, sa gitna ng kanyang preparasyon, bigla siyang nahuli ni Aling Mildred, ang totoong nagmamay-ari ng sigbin. Hindi na malaman ni Narina kung ano ang magiging reaksyon niya. Paano nalaman ni Aling Mildred na nasa kanya ang sigbin? At paano ito nakasunod sa kanya nang hindi niya nalalaman? Ingat na ingat pa naman siya kanina. Madilim ang daan patungo sa lumang kubo. Ang tunog ng mga kuliglig at kaluskos ng mga dahon ay tila bumubulong sa hangin. Sa liwanag ng lampara ni Narina, maaaninag ang kahoy na pinto ng bahay kubo na bahagyang nakabukas. Lumabas na naman pala ang sigbin sa bahay nitong banga. Hindi talaga siya mapakali sa kubo na to. Pumasok si Narina, hawak ang basket na may lamang itlog ng itim na manok, palay at mga dasal na isinulat sa dahon ng saging. Tahimik ang sigbin na nakaupo sa sahig. Ang mga matay nakatitig sa kanya, tila hinihintay siya. Sa susunod, sabihin mo naman kung bakit ka bigla na lang nawawala. Kaya tuloy ako pa ang naghahanap sa'yo. Habang inaayos niya ang mga alay, hindi niya napansin ang anino sa likod niya. Mula sa kadiliman, unti-unting lumitaw si Mildred. Hawak ang isang tungkod na yari sa matigas na kahoy. Mukhang komportable ka na sa alaga ko, Narina. Napalingon si Narina. Nabitawan ang lampara sa gulat. Sa liwanag nito, tumambad ang matandang babae na may matatalim na mata at maputlang mukha. Sino ka? Hindi mo na ako kaagad kilala? Ako ang tunay na may-ari ng sigbin na yan. At ngayon, narito ako para kuhanin siya pabalik. Napatayo si Narina. Ang takot ay napalitan ng galit.
Humarang siya sa harap ng sigbin. Tila sinasabi sa kilos niya na hindi niya ito ibibigay. Hindi mo pag-aari ang sigbin na ito. Ako ang nagpakain sa kanya. Nag-alaga at nagpatuloy. Ako na ang amo niya ngayon. Amo? Hindi mo naiintindihan kung ano ang hawak mo, Narina. Ang sigbin ay hindi basta-bastang hayop. Isa siyang halimaw. At kung hindi mo siya kayang kontrolin, ikaw ang magdurusa. Lumapit si Mildred kay Narina, ngunit hindi umatras si Narina. Ang sigbin ay nanatiling tahimik sa tabi nila, ngunit ang aura nito'y tila nagbabago, nagiging mas mabigat at nakakabahala. Wala akong pakialam sa mga pinagsasasabi mo. Ang mahalaga, nasa akin siya ngayon at wala kang karapatang bawiin siya. Hindi mo ako mauuto. Akin ang sigbin at mananatili ito sa akin. Alam mo ba kung bakit ko siya pinakawalan at hinayaang mapunta sa'yo? Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan. Ang bawat utos na ibinibigay mo sa kanya ay may kapalit. Hindi mo ba napapansin ang mga nangyayari sa baryo ninyo? Natigilan si Narina. Bumalik sa isip niya ang sunod-sunod na pagpatay sa kanilang lugar. Ang mga katawan na natagpuan sa gubat, ang takot na bumalot sa buong baryo. Pilit niyang tinanggal ang ideyang yon sa isip niya. Wala akong alam sa sinasabi mo. Hindi ako naniniwala sa mga kasinungalingan mo. Hindi kasinungalingan ang sinasabi ko. Bawat patak ng swerteng tinatamasa mo, bawat biyayang dumadating sa buhay mo, may kapalit na dugo. Siya ang kumukuha ng mga buhay na yon, Narina. At ikaw ang nag-uutos sa kanya nang hindi mo namamalayan. Lumapit si Mildred sa pinto ng kubo. Tumigil at muling tumingin kay Narina. Ang boses niya ay puno ng bigat at babala. Tandaan mo ito, Narina. Ang sigbin ay sumusunod lamang sa kanyang tunay na amo. At kung hindi mo kayang panindigan ang kapalit ng swerte na binibigay niya, ikaw ang magiging susunod na biktima. Tumalikod si Mildred. Ngunit bago siya tuluyang umalis, huminto siya at tumingin muli kay Narina. At isang huling bagay, kapag dumating ang araw na hindi mo na siya makontrol, huwag kang magtangkang humingi ng tulong dahil wala nang makakapagligtas sa'yo. Umalis si Mildred. Iniwang tahimik si Narina sa loob ng kubo. Ang sigbin ay muling tumingin sa kanya. Tila walang alam sa mga nangyayari. Napabuntong hininga si Narina. Bumalik siya sa kanilang bahay, dala ang bigat ng mga sinabi ni Aling Mildred. Sa buong magdamag, hindi siya makatulog. Pabalik-balik sa isip niya ang mga sinabi ni Aling Mildred, lalo na ang tungkol sa kapalit ng swerte. Kasinungalingan lang lahat ng yun. Walang kapalit ang biyayang ito. Wala. Ngunit habang iniisip niya ito, naalala niya ang mga balita, ang sunod-sunod na pagpatay, ang mga bangkay na natagpuan sa gubat. Hindi niya maalis sa isip ang koneksyon nito sa sigbin. Ngunit pilit niyang itinatanggi yon sa isipan. Sa umaga, nagising siya na puno ng kaba. Habang binabantayan ng sigbin, napansin niyang tila may kakaiba rito. Mas tahimik ito, mas malalim ang tingin at tila mas mabigat ang presensya nito. Ngunit alam niyang hindi yon ang totoo. Ang mga salita ni Aling Mildred ay parang multong bumabalot sa kanyang pagkatao. Alam niyang darating ang araw na kailangang harapin niya ang katotohanan at ang sumpa na dala ng sigbin. Ngunit paano? Anak, okay ka lang ba? Kanina ka pa tahimik. Wala po, inay. Pagod lang siguro ako. O sige, magpahinga ka na. Opo, nay. Salamat po. Sa bahay kubo na inukupa ni Narina. Gabi. Malakas ang ulan sa labas at ang kubo ay tahimik maliban sa malalalim na buntong hininga ni Narina. Nakakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na bigat sa kanyang dibdib. Ang huling babala sa kanya ni Aling Mildred ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nakaupo si Narina sa isang maliit na mesa sa sala ng bahay kubo. Hawak ang isang basong tubig. Nakatingin siya sa malayo habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak.
Ang sigbin ay nakaupo malapit sa kanyang mga paa. Tahimik, ngunit mapanlin lang ang tingin. Totoo nga ang hinala ko. Totoong may alaga kang sigbin. Patawarin mo po ako, Nay. Hindi ko na po nasabi sa inyo. Alam mo ba kung gaano katindi ang kapalit ng ginawa mong yan, anak? Alam ko po, Nay. Nasabi na rin po sa akin ni Mang Emil. Pero wala na po akong pakialam. Ang mahalaga lang po sa akin, guminhawa ang buhay natin. Paano naman ako? Hindi mo man lang ba ako naiisip? Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Paano na ako? Wala pong mangyayaring masama sa akin, Nay. Kayang-kaya ko pong alagaan ang sarili ko. Paano ka naman nakakasiguro, ha? Nay, pakiusap. Ito po ang gusto ko para sa atin. Pagod na po akong maghirap tayo. Kung ito lang po ang tanging paraan para umayos ang buhay natin, gagawin ko po. Doon na natapos ang usapan ng mag-ina. Hindi na nakapagsalita pa ang ina ni Narina, kaya nanatili na siyang tahimik. Alam niyang galit ang kanyang ina sa kanya, ngunit wala namang magawa sa sobrang katigasan ng ulo niya. Anak, gabi na. Hindi ka pa ba matutulog? Inay, bakit kaya may mga bagay na parang hindi mo kayang kontrolin kahit anong gawin mo? Ano bang ibig mong sabihin? May problema ba? Ang swerte na tinatamasa natin, hindi talaga swerte. May kapalit. Alam ko naman po yun, pero hindi ko talaga kayang isipin na mawawala sa akin ang sigbin. Tingin ko yun na lang po talaga ang tanging paraan para maging maayos ang buhay natin. Tumigil si Mariana. Napansin ang bigat ng boses ng anak. Anak, kung ano man ang iniisip mo, sabihin mo na sa akin. Hindi mo kailangang mag-isa sa lahat ng ito. Nagsimula si Narina na magkwento tungkol sa sigbin, kung paano niya ito nahanap, kung paano ito naging bahagi ng kanilang buhay at ang mga babala ni Aling Mildred. Anak, bakit mo itinago sa akin ang ganito kalaking bagay? Kasi natakot ako, Inay. Natakot ako mawala ang lahat ng biyayang ito. Pero ngayong naiintindihan ko na po ang kapalit, hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Biglang may narinig silang malalakas na kaluskos mula sa labas. Napatingin si Narina sa sigbin, na ngayon ay nakatayo na at tila alerto. Ang mga mata nito'y nagliliwanag sa dilim. Ano yan? Wala po. Manatili ka lang dito, Inay. Habang papalapit si Narina sa pinto, bigla itong bumukas ng malakas. Isang lalaki ang pumasok, basang-basa sa ulan at duguan ang mukha. Sumigaw ito, halatang natatakot. Tulong! Tulong! Diyos ko! Anong nangyari sa'yo? May halimaw! Pinatay niya ang mga kasama ko! Nagkatinginan sina Mariana at Narina. Ang takot ay bumalot sa kanilang dalawa. Alam ni Narina kung sino ang tinutukoy ng lalaki. Sigbin! Tumakbo palabas si Narina upang makita ang nangyayari. Sa dilim ng gabi, sa gitna ng ulan, nakita niya ang sigbin na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Ang paligid nito ay puno ng dugo at isang katawan. Sa gitna ng kaguluhan, muling lumitaw si Aling Mildred na lumalakad sa ulan. Ang ekspresyon niya ay puno ng awa at galit habang nakatingin kay Narina. Ngayon mo na ba naiintindihan ang sinasabi ko, Narina? Bakit mo hinayaang mangyari ito? Bakit hindi mo ako tinulungan? Hindi ako ang may kagagawa nito. Ikaw ang pumili. Ikaw ang nagdesisyon na kunin ang hindi naman sayo. Napahawak si Narina sa ulo niya, tila naguguluhan. Ang sigbin ay nakatayo malapit sa kanila. Ang dugo nito'y tumutulo mula sa mga pangil nito. Isa lang ang paraan para matapos ito, Narina. Isauli mo siya sa akin. Hindi. Hindi ko kaya. Kung ganon, maghanda ka na sa kapalit. Dahil hindi pa ito ang katapusan. Narina, sige na. Isauli mo na ang sigbin. Wala tayong mapapala sa sigbin. Ayoko po, Nay. Pakiusap. Huwag niyo na po akong pilitin.
Maraming mapapahama kung hindi mo pa isasauli ang Sigbin. Habang unti-unting nilalamon ng takot at pagsisisi si Narina, nagdesisyon siya na gumawa ng ritual upang wakasan na ang lahat. Kinuha niya ang mga gamit niya at muling bumalik sa kubo kasama ang ina. Anak, sigurado ka na ba sa gagawin mo? Wala namang ibang paraan, inay. Kailangan ko ng wakasan ito. Habang ginagawa niya ang ritual, nagising ang Sigbin. Ang mga mata nito'y nagliliyab habang dahan-dahang lumapit sa kanya. Anak, tumigil ka na! Hindi, inay. Kailangan ko tong gawin. Itinaboy ni Narina ang Sigbin palapit sa banga. Nahirapan pa siyang hintayin itong makapasok bago niya tuluyang sinabuyan ng agwa bendita ang banga na tahanan ng Sigbin. Narinig niya ang malakas na sigaw ng Sigbin. Sa huling bahagi ng ritual, biglang napasigaw si Narina habang ang Sigbin ay biglang naglaho sa isang malakas na putok ng liwanag. Ang katahimikan ay bumalot sa paligid. Pagkatapos ay bumalik sina Narina at Mariana sa kanilang bahay. Sa unang pagkakataon, tahimik ang gabi. Ngunit ang takot at alaala ng nangyari ay nanatiling buhay sa kanila. Anak, tapos na ba talaga? Opo, inay, pero alam kong hindi mawawala ang mga sugat na iniwan nito. Naiintindihan kita, anak, pero gusto ko lang din na malaman mong hindi sa lahat ng pagkakataon dapat tayong umasa sa swerte. Dapat samahan din natin ang sipag at tiyaga para tuluyan tayong umunlad. Naiintindihan kita, anak. Sana lang naging leksyon ang lahat ng nangyari sa'yo. Sana hindi mo na ito ulitin pa. Hindi na po talaga, Nay. Ayoko na pong gumawa ng isang desisyong pagsisisihan ko rin naman pagkatapos. Sa huli, napagtanto ni Narina na ang swerte at yaman ay walang halaga kung ang kapalit nito ay buhay ng ibang tao. Nangakong hindi na muling hahayaang maghari ang kasakiman, sinimulan niyang ayusin ang nasirang relasyon nila ng kanyang ina at ng kanilang komunidad.